Nandito na si Auntie Claire. Sa pag-vlog ay looking fresh, reflector lang yan. Nandito na si Auntie Claire. Well dressed, no stress, shower lang promise. Sa umaga naka-blazer, may mic sa harapan. Good morning po, ready na sa inyong katanungan. Former trial lawyer, sanay sa banggaan. Pag reporter nag-slip, objection man. Auntie Claire, back yeah. Lawyer brain, vlogger vibes, multi-asking sir. Kung naiirita ka sa kanya, check mo muna yan. Baka tinamaan ka lang ng facts, hindi ng opinion lang. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is Feb 14, 2026. At okay bang ating audio mga clear? Happy Valentine! Well, anyway, kahit araw ng mga puso, alam niyo naman, marami pa ring issue, pero pag-uusapan natin yan. Ha? Kasi medyo hindi tayo nakapag-live dahil maraming event. Dalawang magkasunod na event ang ating dinaluhan at hindi tayo nakapag-live stream. Pero take upin natin itong isinampa na petition, no, for indirect contempt ng mga DDS laban kay Senate President Tito Sotto. Okay? So basahin natin yung news mga clear. Ha? News na lang ang ating basahin. Ha? Okay, Supreme Court asked to cite Tito Sotto indirect contempt. Okay? A group of lawyers and private citizen, alam naman natin, yan din naman ang nagsampa. Makaka-clear. Nagsampa ng ikatlong impeachment complaint laban sa Pangulo. At alam naman natin ang mga kulay nila. Sila ay mga DDS. Okay? Anyway, the 15-page petition was filed on Friday, Feb 13 by lawyers. The petitioners want Sotto cited for indirect contempt over his remarks about the Supreme Court following its final resolution declaring Vice President Sara Duterte's impeachment unconstitutional. So, ano sabi nila? Indirect contempt involves actions outside the court. Okay? Kasi hindi naman inside the court. So, hindi siya direct contempt. So, indirect contempt, kasi kumaga, ginawa outside na sa korte. Na nakakapag-interfere daw. Obstruct. At nakaka-defy ng court orders. Kung hindi sinusunod ang court orders. Teka lang, di ba sinunod yung court order? Sinunod naman Diba? Sinusunod naman ng House. Diba? Nakapag-interfere ba yung sinabi ni Senator, SP Tito Sotto? Sabi dito, for petitioner Sotto's statements are demeaning, degrading, and disrespectful to the Supreme Court's integrity and should constitute indirect contempt. Lumalagpas na daw po sa legitimate commentary. Yan ang mga sinabi ni SP Tito Sotto. Okay? Ang nakaklear. Ito kasi yung pakita ko lang ito Ito kasi yung sinabi, code card. Pero babasahin natin sa news pa. Ito yung code card. It is sad day for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. So, ang paniwala kasi dito ni SP Tito Sotto, may kanya-kanyang rules. May separation of powers. Alam po Okay? Paniwala niya ay nasa pawan. Yung rules na matagal nang pinapairal ng Kongreso pagdating sa impeachment. At nagkaroon nga daw ng judicial overreach dahil parang nadagdagan yung mga rules na hindi naman siya nababanggit or hindi siya
requirement sa Constitution at saka sa rules ng House at ng Senate. So, impeachment now is now an impossible thing. Para kasi sa kanyang paningin, dahil sa bagong ruling ng Supreme Court, ay mas nahirapan or mas mahihirapan ang impeachment, no? Ang Kongreso sa mga usaping impeachment dahil ang dami-daming mga ginawang requirements na hindi siya requirements dati. Okay? So, yan. So, balik tayo sa news, mga kaklir. Yan. Yan. Soto had earlier expressed disappointment over the High Court's decision, calling it judicial overreach and an encroachment on Congress' power to handle impeachment cases. Well, anyway, mga kaklir, totoo naman na may separation of powers. Diba? Kumaga pantay-pantay lang ang dating. So, kung ano yung rules ng House, rules nila yon. Kung ano ang rules ng Korte, hindi naman din pinapakialaman ng Kongreso. Diba? So, ang lumabas sa kanyang pananaw, hindi lang mere interpretation ang ginawa ng Supreme Court, kundi nakialam doon sa rules ng co-equal body na Kongreso. No? So, sinabi niya, he also suggested that lawmakers should consider amending the Constitution. Bakit yun naisip? Kasi para hindi na magkaroon ng gray area. Kung ano nandun sa Constitution, dapat yun lang. So, dahil nga nadagdagan yung mga requirements, feeling niya dapat ma-amend yung Constitution. Dahil kung ano lang yun nasa Constitution, yun lang yun dapat na sundin. Hindi na dapat dinadagdagan ng anumang requirements through a court order or court decision. Kung ang Supreme Court pwedeng galawin ng Constitution, abay dapat galawin na namin sapagkat kami ang empowered to do so. So parang ang dating kay Senator Soto, SP Soto. Dahil hindi yan yung nasa Constitution, nadagdagan, so nagalaw. Nagalaw siya through a decision ng Supreme Court. Diba? So kung nagalaw daw nila, di dapat din nilang galawin dahil sila yung may power na gumawa ng batas at gumawa ng magbalangkas ng Constitution. So, yan. So, dahil dito, sa mga salitang ito, gusto siyang ipa-contempt, indirect contempt, diba? Ng mga DDS. Mga clear. Pag sinabi kasi natin indirect contempt, okay, Section 3, or talking about rules of court, indirect contempt, ito. A person of any of the following acts may be punished for indirect contempt. Una, disobedience of or resistance to a lawful writ, process, order, or judgment of the court. Hindi naman niya pinipigilan, diba? Ang proseso ng korte. Nagsalita lang naman si Senator Tito, si SP Tito. Any improper conduct tending directly or indirectly to impede, siguro dito tayo, to impede, obstruct, or degrade the administration of justice. Okay? So, pinigil ba niya? Nag-obstruct ba siya? Minaliit niya ba ang administration of justice? Okay? Mga clear, may mga decision na ang Supreme Court dyan. Okay? Pagdating sa mga taong bumabatikos sa desisyon ng Supreme Court. Okay, ito tayo Okay. Unang-una mga clear. Meron tayong freedom of expression. Diba? May freedom of expression tayo. So, ang ginawa ba ni SP Tito ay pang-iinsulto sa Supreme Court? Kung ang pagsasabi ng kanyang sentimiento ay base sa nabanggit niyang konstitusyon, base sa rules ng Kongreso, wala naman makikita na pambabastos yon sa Korte Suprema. Diba? Ang pagsasabi kung ano yung nararamdaman, ano yung sentimiento, parte ito ng freedom of expression. Diba? Kasi ang indirect contempt, it requires something na dapat nagtitreten, nag-i-impede, nag-obstruct sa administration of justice.
So kung sinabi man ni SP Tito Soto yung salitang judicial overreach. Ang tanong natin, nahinto ba ang function ng Supreme Court nung sinabi ni Senator Tito Soto yung word na judicial overreach? Nakapagpahinto ba ito ng trabaho o any proceedings ng Supreme Court? Nakapag-intimidate ba ito sa mga takuhan, justices ng Supreme Court? Diba? So kung ang lahat ng kritisismo na gagawin ng Supreme Court, kritisismo sa desisyon, kritisismo sa ginawang mga pronouncement, definitely magbababay na tayo sa constitutional discourse. Kasi lahat ng maaaring ibatikos sa ginawang Supreme Court, lahat sila? Indirect contempt. So mawawala na yung pagdidebatehan dito. Diba? So, ang mga ganyan, mga kaklir na maaaring sentimiento, hinaing, disagreement, hindi pagsang-ayon. Kasi mga kaklir, ang kaso naman, usually, may dalawang party. Doon ako sa doon ako sa side A. Doon ako sa side B. Diba, may opposing ideas talaga yan eh. Opposing parties talaga yan. Pagka nagkakaroon ng kaso, talaga may opposing parties dyan. So, yung mga hindi nagkaroon ng pabor na desisyon, lagi yan. Disappointed. Maaari magkaroon yan ng kaniyang sentimiento. So, ang pagsasabi ba ng kanyang sentimiento sa naging desisyon ng Supreme Court or kahit na anong korte, ay dapat nang sabihing contemptuous? Yan po ay diskurso. It is constitutional disagreement, hindi po yan obstruction of justice. Okay, so dito po sa decision na ito, dito tayo. Pakita ko lang po yung decision. Case number, yan. Lorenzo Shipping Corporation, Oceanic Container Lines Inc., Stolid Shipping Lines Corporation, Sulpicio Lines Inc., et al. Versus Distribution Management Association of the Philippines, Lorenzo 5 and Cora Curay. So, GR number 155849, August 31, 2011. Ito po ang sabi ng Supreme Court. Doon lang tayo sa pinaka-general. Contempt, kita ba? Okay, contempt of court is of two kinds. Direct contempt, which is committed in the presence or of so near the judge as to obstruct him in the administration of justice. Yan. Pero yung indirect contempt, constructive or indirect contempt, which consists of willful disobedience of the lawful process or order of the court. So, very general, ganyan po ang definition. So, dito po, sinabi dito. So, yan doon na tayo sa kinundina yung desisyon ng Supreme Court. Anong sabi? So, ayan dito tayo. Binanggit din natin kanina to, misbehavior of the office of a court in the performance of its official duties. No, indirect contempt po to following acts misbehavior of an officer of the court in the performance of its official duties or in official transactions. Okay? Pero pinakita na po natin dito yung sinasabi na impede, mag-obstruct. So, doon tayo doon tayo. So, ito. Ang sabi dito, dito kasi, may sinabi dito, the petitioners urging that such phrases be considered as scurrilous, malicious, tasteless, and baseless innuendo, as an indicative that the court allowed itself to be influenced by the petitioners, or that the point that respondents wanted to convey was clear, defied the decision for it was based on technicalities, and the Supreme Court was influenced. Exclamation point pa, di ba? So, yan ba? Dapat na mag-guilty na isang tao ng indirect contempt dahil pagsabi, ang Supreme Court ay na-influensyahan. Yan ay nakakapag-degrade sa dignidad ng Supreme Court. Diba? Ang sabi dito ng Supreme Court,
Ha? We have long recognized and respected the right of a lawyer or any person for that matter to be critical of the courts and their judges as long as the criticism is made in respectful terms and through legitimate channels. Meron bang rude na binanggit, foul language na nasabi si Senate President Tito Soto? Hindi. Wala. Sa ating nakikita, wala. Diba? Saka yung word na judicial overreach, it's definitely a word. Meron ng word na judicial legislation, ginagamit din po namin yan. Diba? Sa pag-feeling po namin na yung desisyon ay sumobra at hindi na naaayon doon sa batas dahil nagdagdag, natawag namin yan judicial legislation. Diba? So we have no cause, sabi ng Supreme Court dito sa kasong to, we have no cause or reason to depart from such recognition and respect. For the court has long adhered to the sentiment aptly given expression to in the leading case of Inre Almacen. Kung magkakinikilala nila yung mga sentimiento ng tao, di ba? Sa maaaring pagsalungat sa nagiging desisyon ng korte. Ayan. Every citizen has the right to comment upon and criticize the actuations of public officials or officers. This right is not diminished by the fact that criticism is aimed at the judicial authority or that it is articulated by a lawyer. Such right is especially recognized where the criticism concerns a concluded litigation, because then the court's actuation are thrown open to the public consumption. So it's normal. Tanggap yan ng Supreme Court, tanggap yan ng korte. Na yung kanilang mga nagiging desisyon ay nakikriticize. Ayan o, courts and judges are not sacrosanct. Di sila santo. They should expect critical evaluation of their performance. For like the executive and legislative branches, the judiciary is rooted in the soil of democratic society, nourished by the periodic appraisal of the citizens whom it is expected to serve. Diba? So, hindi sila mga santo. Tanggap nila. Public servant din sila. Tanggap nila na ang kanilang mga performance ay maaaring makriticize. Siyempre, makikriticize yan, lalo-lalo na yung mga natalo. Di ba? Provided na ay yung mga words na ginamit ay hindi foul language, hindi minumura. I mean, saan yan to? Freedom of expression, kung ano yung naramdaman niya. So, kapag lahat, diba, dito sa petition na ginawa nito ng mga DDS, kapag ito ang nasunod, abay lahat ng kritisismo, dapat ma-contempt. Diba? Dapat ma-indirect contempt, ma-cite for indirect contempt kapag lahat pala ng kritisismo, papatulan ng Supreme Court. Diba? So, alam niyo naman siguro kung ano ang motibo ng pag-file nito. Siyempre, lumalabas dito dahil ang gusto ni SP Soto forthwith. Siyempre, pag forthwith at itong Supreme Court ito ay lumalabas na pabor kay VP Sara. Sa technical, ayaw nila yung ma-question. Kaya lahat ng lalaban kay VP Sara, yan ang gagawin nila. Yun ang lumalabas, mga kaklira. Yun ang lumalabas. Kasi definitely alam naman nila itong decision na to. Diba? Yun yung lumalabas. So, well recognized therefore is the right of a lawyer, both as an officer of the court and a citizen, to criticize in properly respectful terms and through legitimate channels the acts of the courts and judges. Hence, ito pa, ang ganda, di ba? Nire-recognize sa Supreme Court yung karapatan nyo na magsabi ng inyong hinaing.
Hence, a citizen and an officer of the court, a lawyer expected not only to exercise the right but also to consider it his duty to avail of such right. O, di ba? I-exercise mo yung right mo as a citizen. Di ba? And as an officer of the court, karapatan mo, obligasyon mo, duty mo, na i-exercise din yung iyong right, pero in a very professional way. Ayan. Diba? Nor is he professionally answerable for a scrutiny into the official conduct of the judges, which would not expose him to legal animadversion as a citizen. Diba? Kinikilala. But it is a cardinal condition of all such criticism that it shall be bona fide and shall not spill over the walls of decency and propriety. Oh, so doon ba sa sinabi ni SP Soto, may pambabastos? Teka lang. Hindi ba meron din tayong lawyer na alam? Mataas pa yung posisyon. Kung makapagsalita, diba? Ay napaka-rude. Oh, nagbanta pa sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. O diba mas ano yun? Mas ka-contempt yun. Diba? Kadisbar-disbar as matter of fact. Pero wala silang ginawa. Diba? Yung pagmumura, ang lalait sa Pangulo, yun. Dapat ang ina-actionan nila. Pero definitely, hindi. Bakit? Of course, alam nyo na. Okay mga ka-clear, o yan lang muna tayo ha. Pinag-usapan lang natin to para makita natin. Lumaki pa to kanina? Lumaki ba nung binabasa ko? Okay. So, yun mga ka-clear. Maliwanag. But anyway, tignan natin. Papatulan ba to ng Supreme Court? Magbabalat sibuyas ba ang Supreme Court? Dito sa panawagan ng mga DDS. Na petitioners na ito. Okay? Okay, hanggang I hope mamaya may live stream tayo. Basta happy Valentine. Okay, see you in a while. Bye-bye. Thank you. Nandito na si Auntie Claire. Sa pag-vlog ay looking fresh. Reflector lang yan. Nandito na